Hindi ako maka-move on do'n sa sinabi ni Spoke Sari Roque na balak palang ipapatay si VP Sara. Itong magte-testify laban sa Vice President na si Madriaga ay kriminal pala, involved sa kidnap for ransom ng mga inchik. Kinasuhan ni Spoke Sari Roque, nakakulong ngayon si Madriaga. Kaya siguro masama ang loob kay Spoke Sari Roque. Masama din daw ang loob ni Madriaga kay VP Sara. Hindi ba lang daw pinagtanggol itong si Madriaga ni VP Sara kay Spoke Sari Roque? Resbakan pa lang nangyayari. Tapos ngayon hindi natin alam kung bakit anong kredibilidad nito. Pero mga kababayan, dead man na sa kredibilidad noong kriminal, nakakulong Nasabi ay bagman daw, tumanggap daw ng bilyon-bilyong piso. As per instruction ni VP Sara, ay lahat na ng paninira sa Vice President. Good luck. Good luck sa kanila, no? Pero nakakabahala yung sinabi ni Spokes, balikan natin ha, na balak pala siyang ipagurgur at dito sa grupo ni Madriaga. Pati si VP Sara, actually, nakita ko yung post ni Doc Lorraine, ito po. Regarding the assassination of the Vice President that she told us about, guess which assassination group was asked to do it? The assassination group of Ramil Madriaga. Ang inutusan na grupo ng mga manggugurgur para tigukin si VP Sara at even si Spoke Sari Roque ay grupo pala ni Madriaga. So paano siya makakapag-utos? Ang sabi po, nakakagamit siya ng cellphone sa loob ng kulungan. So, VP Sara, mag-ingat ka. Kahit nakakulong si Madriaga, malamang sa alamang, may mga tao yan sa labas. At balita ko nga, dinadalaw-dalaw ni na Trililing at sa Bakwin yan. Oh, sino daw ang nag-arrange? My source said si T daw. Sino si T, mga kababayan? Sino ang nag-arrange para o sino ang nag-utos kina Madriaga ang nagplano para manggurgur ang grupo ni Madriaga? Si letter T daw. Ito bang letter T ay sundalo na mahilig sa rice? Ito ba ay senador na tumakbong mayor pero natalo rin? Ito kaya yung kasabwat ng mga bangag sa pagpapakulong kay Tatay Digong? Ito ba yung nasa sikretong kwarto habang nagkakaroon ng hearing sa Quadcom? At nung mga panahon na hindi dumadating si PRRD, nung sumulpot si PRRD sa hearing ng Quadcom, nandun din? Ito ba yung hahampasin ng mic na letter T, mga ating? Sino itong T na to? Paki-comment dyan kaagad ha sa comment section. Sino raw ang nasa likod ni T? Sino kaya? Hindi kaya ang nasa likod ni T ay ang totoong reyna at hari ng Pogo? At totoong hari at reyna ng mga drug lord? Kasi may post na ganito si Miss Maharlika, 2024 pa raw. O yan, August 29, 2024. Kung picture lang ang pagbabasihan mga kababayan, ay may picture din si Ma'am Shi at si Dayunior sa mga kilalang mga personalidad na kaduda-duda. Yung Ramil Madriaga, may picture lang na isang piraso nung inauguration ni VP Sara. Libo namang tao nagpa-picture kay VP Sara nung inauguration niya. Oh, ay ito, may party, right? Oh, ang sabi ni Spoke Sari Roque dito, ang mga bangag ang tunay na nakinabang sa Pogo. Sino yung mga bangag? Mag-asawa ba ito? Sila ba yung naglaro ng tubig sa California? Sa Beverly Hills? Mahilig ba sila sa tubig? Is it too big? Love ba nila ang tubig? They can do it? Can they do it? No honey, you can do it. Do this for me. You love this, right? Ano sabi ni Miss Marlica sa post niyang ito? 2024 ko pa ibinulgar sa inyo na si Vangag at Liza Tanas. Liza Tanas ba? Parang Zatanas lang. Ay tumanggap ng campaign funds from Pogo. So, tinraidor pala.
Kung pinondohan ng mga Pogo operators, singiwi noong 2022, bakit hindi na nag-ooperate ang Pogo dyan sa Pilipinas? Rinrider sila. Or inagaw sa kanila yung negosyo. Kumbaga, ay, teka muna, anong tax lang ang mapapala namin sa negosyo nyo? Kumikitang kabuhayan yan ah. Wait lang, agawin nga namin yan. Ang dinig ko mga kababayan, yung mga dating mga buildings ng Pogo dyan sa Pasay, malapit sa MOA, na pinasara dahil doon ang operations ng Pogo, tuloy pa rin hanggang ngayon. May mga ilaw pa rin daw yung mga buildings dyan. Yung isang building daw, pinalta na ng pangalan para keme-keme, opisina na yun ng kung anik-anik or ng ibang company or agency. Pero ating, Pogo pa rin daw tumatakbo doon. Or pasugalan pa rin. Or online gambling. Oh. Ay, post pa niya to last year. Noong August 21, 2024, nang ilabas ko ang picture ni Liza Tanas at Bangag Jr. na kasama ang mga Chinese Pogo operators sa restaurant, sabi ng mga Bangag AI raw. Pero noong August 26, kinumpirma ni Attorney Topacio na abogado ni Cassandra Ong na ang picture ay authentic. AI daw tong picture na to. May mga pinangalanan ni Miss Marlica kung sino itong mga kaharap nila sa lamesa. Kinabukasan nataranta si Benny Techico at iba pang mga kasama nila sa picture at inamin nila na totoo ang picture. Hindi AI. Totoo, may picture. Nataranta raw yung mga kasama na yun eh. Totoo ang picture pero kuha pa noong 2020 kasagsagan ng pandemic. Pero ni isa sa kanila walang mask. 2020 daw ang picture. At kahigpitan ng pandemic. Yung peak ng pandemic, 2020. Kailan tayo nag-face mask? Mga April na ng 2020. Kahigpitan na ng pag-face mask nun. May mga lockdown, quarantine thing eh. So, ba't di sila naka-face mask doon sa gathering na yon? So, nagsisinungaling pa rin yung umamin na legit yung photo. At ang mga Chinese Pogo operators ay nagpa-picture lang daw kay Bangag at hindi sila magkakakilala. So nag-research ako at si Cathy Binag at voila! Nakita namin ang picture sa Google search na noong June 2022. Kakapanalo lang ni Ngiwi. May siya nanalo ng 2022 eh. May elections. So parang may celebration, no? Birthday nga raw. Birthday celebration ni Sandy Daza na BFF ni Ngiwi. Iba pa ba yung Bong Daza? Sino si Sandy Daza? Wait. Mag-open tayo. Sino si Sandy Daza? Ito yung Kegi, di ba? Ay, anak? Ano ba to? Sino si chef. Ano to ni yung nategi na Daza. Yan. Chef pala yung Sandy Daza. How is he associated with the Bong Daza na asawa ni Gloria? Kasi parang rare naman yung apelido. Anyway, dermatology. Best friend ni Ngiwi yun? Si Sandy Daza? Saan siya sa picture? Nandiyan kaya yung Sandy Daza? Yun na, pinakasulok. Nasa rightmost corner. Try kong i-zoom mamaya. So stalker si Rainier at mabait lang si Bangag na pinaupo pa niya sa tabi niya. Hindi niyo kami maluloko mga mafiyang Bangag. PS, paki-forensic ang buhok ni Rainier. Bakit? Napupulvoron din? From August 21, 2024 post, ang hari at reyna ng Pogo, si Rainier Chu ay katabi ng nakaitim. Si Chu at punta natin mamaya, ay kababata at best friend ni Bangag, nakatabi ng nakaitim. Yung Rainier Chu yung nakaitim katabi ni Ngiwi. Okay. Si Chu ay kababata at best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo operations gamit ang serbisyo ni Liza Tanas sa MOST Law Firm. I think apelyado nila yan, Marcos Ochoa, kuning-kuning. Parang ganun yung ibig sabihin ng MOST Law Firm or Most Law Firm. Mula 2016 to 2022, ano mang negosyo ng mga Chinese na gustong pumasok ng Pilipinas ay dumadaan sa consultancy firm ni Ma'am She Coles na I think nandyan sa BGLZ. Na
Yung first China-Philippines kinembot na latik na parang nag-donate kay Taning Pinoy ng mga face mask nung panahon ng pandemic. Nasabi ni Taning, bigay na itong mga Chinese kinemblatik. So mga kasosyo yata yun ni Ma'am Shicols, no? Sa kanyang negosyo na mga inchi. Si Chu ang namuno ng fundraising sa Pogo Association for 2022 elections. So si Chu yung nag-gather, Rainier Chu. Labas ang grupo sa pamumuno ni Kim Wong. 2 beses nag-fundraising ang Pogo. Yada, yada, yada. Mahaba pala yan mga ating. Ayan. Kasama si Ma'am Shi, kasama si Dayonyor sa picture ng mga binanggit ni Miss Maharlika na mga involved sa Pogo. So, sino ang totoong hari at reyna ng Pogo at sino ang totoong dikit sa mga drug lord? Sino ang ngumingiwi, mga kababayan? Sino ang tumatabingi ang nguso? Yun ang tanong. Sino ang dumudugo ang gums? Dumudugo ba ang gums ni VP Sara? Si VP Sara nga parang naghahamon pa siya, no? Na sabay-sabay tayo magpa-drug test, lahat ganun-ganon. Ating, teka lang. Importante to. Nang nanalo si Vangag, inilagay ni Satanas ang isang matalik na kaibigan ni Vangag na si Al Tenco, dating mayor ng Malolos. Ang daming pinangalanan ni Miss Marlica. Pumayag si Vangag dahil sabi ni Satanas na 1 taon lamang si Tenco at may aayusin lamang ito sa PAGCOR. Ang unang ginawa ni Tenco ay i-cancel ang POGO licenses. Ayun. Kaya dinidemonize nila to eh. Pinayagan ni PRRD ang POGO, kailangan natin ng dagdag na buwis dahil pandemic. So, pinabayaan yung operations ng POGO or inallow rather. Di nakinabang ang Pilipinas sa taxes na ibinabayad ng POGO. Ngayon, dinidemonize nila para palabasing masamang mga politiko ang mga Duterte dahil inallow nila ang POGO sa Pilipinas. Mas malala po yung mga inland gamings. Itong mga online gamings ngayon na Pinoy na ang naglalaro. Ang POGO dati mga inchik ang naglalaro at foreigners, hindi Pinoy. Okay, ang operation nasa Pilipinas pero naglalaro nasa ibang bansa. O kung nasa Pilipinas man, mga inchik lang yon. O hindi naglalaro ang mga Pilipino. Hindi nalululong, hindi katulad ngayon, lulong na sa mga online sugal ang mga Pinoy. Okay? Kung kaya't bumaba ang numero ng Pogo sa bansa pero di nila mapakialman si Kim Wong na isa sa mga mother franchise ng online gaming na galing sa CEZA sa Cagayan. Gumawa rin si Altenco ng ibang panuntunan kung kaya ang Pogo ay naging IGL. Inland gaming thingy. Sabi ng puting ahas yan. So, kinopy-paste lang to ni Miss Maharlika. Pa-comment nyo ang picture, copy-paste sa FB page ng lahat ng bangag, pakitag ang lahat ng legislators. So, dead mythology ang mga buhaya sa issue ng mga kasama na ito kasi wala tayong maasahan sa mga nakaupo ngayon, mga kababayan. Now, going back doon sa issue na balak palang ipagurgur si Spokes Harry Roque, at si VP Sara, yung tao na umaamin eme-eme na siya ay bagman ni VP Sara, nakakulong. Okay? Kung talagang tao ni VP Sara yun, kailangan may evidence ang Niwi Junior Administration, pati yung mga duffel bags, mga deliveries, screenshots ng conversation. Binanggit pa yung pangalan ni Tatay Digong, di ba? Na may code name pa raw na CM kay Tatay Digong, City Mayor, kanina, doon sa discussion natin. Pero ating, sino ngayon ang kadikit ng mga may negosyong iligal at sino ngayon ang mukhang gumagamit ng iligal? Illegal na pasugalan, illegal na pulveron. Let's go back sa video ni Spokes Harry Roque kasi alarming to mga kababayan. Hindi po siya kakilala ni VP Sara. Yung Ang Madriaga. aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si VP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni VP Sara at binantaan din po ang buhay ko. Sa totoo lang po, nung hinawakan ko po itong kaso ng Madriaga, binalik po ng kapulisan yung security ko na nabawi na matapos akong matalo nung eleksyon nung 2022, no? Binalik po nila kasi nga daw delikado talaga itong grupo ni Ramil Madriaga. Sa katunayan, matapos po silang mahuli, no? Madakip at mahuli, nagkaroon po ng manhunt para sa kanila,
renade din po yung kanyang parang ano tawag dito, farm, no, diyan sa Rizal, kung saan napakadami pong baril na nakuha. Nakapagtataka nga po bakit napakadaming baril itong si Ramil Madriaga, bagamat ang naging negosyo po niya ay parang security agency, pero kung titignan niyo po, hindi ordinaryong security agency na naka-blue uniform, no? Para po talaga silang, wow, elite security group na hindi mo alam kung anong ginagawa. At sangkatutak nga pong mga firearms ang na-recover nung siya po ay renade sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal. So unang-una, yung mga pinagsasabi po nitong Madriagang ito, nanggagaling po sa isang polluted source kasi nakakulong po siya ngayon. Dahil non-bailable po Walang yung krimen niya na credibility. 2 counts of kidnapping for ransom at nagkaroon na ng desisyon ng hukuma na hindi siya entitled na magpiyansa dahil the evidence of guilt is strong. Hanggang doon na lang po tayo dahil bawal pagsalitain ang merito ng kaso. Pero sasabihin ko rin po na foul ang ginagamit ng mga pamamaraan nitong si Madriaga para ma-dismiss ang kanyang kaso. Sa katunayan po, una-una, nag-offer po yan. Ginamit ang isang common acquaintance namin ng, kundi po ako nagkakapali, para 5 milyon sa akin, yung mga panahon na yon, para Bribe. ibenta ko yung kliyente ko at ipa-dismiss ang kaso. Hindi naman po ako ganun tao. In fact, lalo akong suhulan na ganyan, lalo akong nabubwisit. Kasi ako medyo mayabang ako eh. Yung aking mga ninuno naman nagnegosyo, naghanap buhay ng matino at iniwan naman po ang sapat-sapat na biyaya sa amin para kami mabuhay ng komportable. So hindi po ako nabulag dun sa 5 million niya para ibenta yung aking kliyente. At kaya naman po kahit ang mangyari, hindi ko binibitawan yung kliyente ko, no? Dahil lalong nag-isip siya na mabibili niya ako para ibenta yung kliyente ko, lalo naman akong naninindigan na dapat ang biktima ng karumaduban na krimen magkaroon ng katarungan. Yan naman po ang dahilan kung bakit ang buong karera ko bilang isang abogado ay halos lahat ng kaso ko, ako po ay private prosecutor. Dahil ako rin po ay palaki ng isang public prosecutor. Gusto ko sana maging public prosecutor, kaya lang talagang hindi sapat ang sweldo niyan. Kaya ang buhay ko, buong buhay ko, private prosecutor, except for one time na yung kliyente ko na dating vice governor at provincial administrator ng Masbate ay nadepensahan ko successfully sa Sandigan Bayan. Okay. So, balak ipagurgur sa grupo ni na Madriaga si VP Sara and even si Spokes Harry Roque. Masama lang daw ang loob ni Madriaga kay VP Sara dahil hindi man lang ipagtanggol ng Vice President, right? Sabi kanina sa balita. Masama lang ang loob ng Ramil Madriaga dahil hindi man lang ipagtanggol ni VP Sara yung Madriaga na yun kay Spokes Harry Roque, kaya siya nakakulong. So, despite na nakakulong, risky pa rin ang buhay ni VP Sara at dito. Si Spokes Harry Roque rin yata mga kababayan ang nagsabi na bago pa si VP Sara nagsalita na kapag may masamang nangyari sa kanya, may inusap na siyang tao eh. Nagugurgur kay Liza Tanas, kay Ngiwi Jr. at saka kay Tambaloslos. Right? Si Spokes Harry Roque nagsabi nun na bago pa sinabi niya yan, nagsabi na raw si Ngiwi Jr. na utasin si VP Sara at huwag payagan na pagkatapos ng administrasyon ni Ngiwi ay Duterte ulit ang uupo. So pinauutas si VP. Or kung may masamang mangyari kay Ngiwi, dahil paranoid nga siguro eh, nauna raw sabihin ni Ngiwi yan. Kung may masamang mangyayari kay Ngiwi, may inutusan na si Ngiwi na titegi kay VP Sara. So iniisip siguro ni Ngiwi na pag may masamang nangyari sa akin, utos yan ni Sara. You think mga kababayan, mag-uutos ang Vice President ang titegi kay Ngiwi para lang siya ang umupo bilang presidente? Ganun ka-demonyo si VP Sara sa tingin nyo? Kasi ang mga presidente, paranoid nga siguro talaga. Kasi may nakareserba eh. Kung ano't ano man ang mangyari sa kanila, maimbalido, right? Ma-paralyze, ma-aksidente, mag-resign, mategi. Mawawala sila sa pwesto kasi kung they can function as leader, may papalit. So, karamihan siguro sa presidente, paranoid, baka itong vice president ko, backfight ako nito para siya ang umupo eh. Hindi makapag-antay ng susunod na elections eh. Or maybe kung mag-aantay man at aagawin niya ang pwesto sa akin, mas haba pa more than 6 years ang kanyang pwesto. Malay mo, unang taon pa lang niya, traitor na siya. So 5 years na uupo yung vice president in exchange, in replacement of nateging pangulo. So,
Paranoid lang ba si Ngiwi na dahil nga winalang hiya niya si VP Sara ay tatraidorin siya or paranoid siya dahil gumagamit siya ng pulburon? At hindi kaya si VP Sara ay nakakuha ng idea na yan na kailangan may magiganti for her dahil may masama naman talagang balak sa kanya si Marcos Jr. in the first place. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.